welcome to my channel, The Love Tita Heart, the channel for the non-stop followers of Alden and Maine, who will serve as voice for those who cannot express their feelings for Aldab. Kamusta po kayo mga ka-non-stop? Good day po sa inyong lahat. Bago po tayo tumungo sa kaganapan kay Alden and Maine, please subscribe and hit the notification bell para ma-notify po kayo sa mga bagong video na i-upload ko. Salamat po! Happy Heart mga ka-Aldab! Mula last week hanggang ngayon, walang pahinga ang nag-iisang pambansang Bay and multimedia star Alden Richards. Attend sa mga events bilang isang ambassador ng isang kumpanya. Promote dito, promote doon. Interview dito, interview doon. Para sa nalalapit na showing na 5 breakups and a romance sa more than 210 cinemas nationwide. Samantala, ating pag-usapan muli ang panibago na namang interview ni Alden with Julia sa programang Magandang Buhay. Muling binanggit ni Alden Richards ang mga katagang ito. Sabi niya, when I was started doing the film, I was not in a good place. It's very personal. Sobrang daming nangyari sa akin noong 2022 and early parts of 2023, ang sabi ni Alden. Kung matatandaan po, year ng 2022, halos ilang buwan yon na hindi nakatungtong ng Itbulaga si Alden. At year 2022 rin, inumpisahan na ang malalang parte ng Sarsuela. Kung hindi po ako nagkakamali, mga month of November 2022, inumpisahan na ang pagde-deny sa relasyon nila Alden and Maine at ang pagkakaroon ng anak sa interview ni Maine with OG. At yung part naman ng kay Alden, itong 2023 sa press ko ng Battle of the Judges. Kaya sa early part ng 2023, pinaingay na ang kasalan kuno na sinasabing parte ng Sarsuela. July 28, 2023, ginanap ang kasal habang si Alden nasa shooting ng 5 breakups and a romance sa Singapore. Kaya masasabing Sarsuela ang naging dahilan sa mga katagang sinabi ni Richard Jr. na I was not in a good place. Ibig sabihin, mentally sad or depressed or upset si Alden habang inuumpisahan pa lang nilang gawin ang movie with Julia. Kung tutuusin, ang tindi ng pinagdaanan ni Alden na masyadong personal kaya hindi nga niya maikwento dahil hindi nga pwedeng ikwento ang tungkol sa Sarsuela. Kung tungkol sa pinansyal, wala siyang pwedeng maging problema dyan dahil sobra ng yaman. Very successful pa bilang aktor at bilang businessman. Kaya masasabing ang pagkakakaladkad sa pangalan ni Maine ang nakaapekto sa kanya. Sabi nga, napakasakit kahit pangalan lang ng asawa niya ang nagamit sa kasal. Kaya masasabing Sarsuela talaga ang dahilan. Pero ganun pa man, kahit papaano nakabawi pa rin kahit konti sa pag-amin ng katotohanan na in love talaga siya kay Maine Mendoza. At sabi ko nga po palagi, gusto ko po yung interview kay Richard Jr. kapag tungkol sa love or sa mga relasyon ng dalawang pusong nag-iibigan. Advice nga po ni Alden sa mga lalaki, kapag nagtatampo ang special someone at alam mo na may kasalanan ka, huwag nang masyadong defensive kasi halata. Kaya aminin mo na, yan po ang advice ni Alden. Ang sabi pa ni Alden, when you get into a relationship, alam mo kung ano yung papasukin mo. Alam mo yung commitment sa partner mo and both of you should know. Ang tindi talaga ng advice ni Alden, di po ba? Ang sabi pa po ni Alden, kapag nasa isang relationship ka or any commitment in your life, mas maganda na gawin mo ang lahat na kaya mong gawin. Kung hindi man mag-work, no regrets in your part. See, advice siya ng isang Alden Richards. At hindi pa po tapos, sabi pa ni Alden sa tanong ni Jolina, sa act of service, aside sa pagluluto, ano pa yung pwedeng gawin para pwedeng manatiling language of love sa isang relasyon? Ang sabi ni Alden, iba-iba po tayo ng way ng coping. Sa mga mangyayari sa buhay natin, we also have different ways to show our love to our partners. Kailangan malinaw yon sa partner mo yung act of service mo. The most important thing sa isang relationship is honesty and fidelity. Yan po ang mga sinabi ni Alden. Actually, ang tanong nila palaging para sa special someone.
Pero si Alden nag-e-enjoy siya sa pagsagot sa pagbibigay ng advice na masasabing galing talaga sa kanya at very obvious na full experience niya ang pinanggagalingan ng mga payo niya. Kung mapapanood mo siya, halos hindi na niya napapansin na lumalabas na ang tunay na estado niya. Ang mga kwento niya ay hindi galing sa isang single o walang karelasyon. Ang mga advice na lumalabas sa bibig niya ay galing sa isang taong mahaba ang experience sa pagkakaroon ng partner in life na nahahalatang hanggang sa kasalukuyan ay may partner in life siya, or in short, payo ng may asawa ang mapapakinggan mo sa kanya na hindi niya nahahalata na bubuking na siya dahil sobra siyang nag-e-enjoy sa pagbibigay ng advice. Sabi nga, ang isda nahuhuli sa sariling bibig. Palibhasa, happy siya sa piling ni Mrs. Nico Menday Pokerson at sa kanilang 3 cutie kids. Hindi na niya namamalayan na katotohanan na ang mga advice na kanyang ibinibigay bilang karanasan niya sa totoong buhay. Nakakatuwa talaga si Richard Jr. kapag ganito ang usapan. Limot na ang bilin ng kanyang network na siya ay isang single. Sa bagay, isa lang naman ang inamin niya sa buong buhay niya sa mundo ng showbiz. Ang nag-iisang phenomenal queen na asawa na niya since October 22, 2016, si Mrs. Nico Menday Pokerson. Kaya naman, good vibes lang po tayo magka-nonstop. Salamat po sa lahat na nag-comments at sa lahat po ng buong pusong nagmamahal at sumusuporta kay Alden and Maine. Salamat po sa lahat ng subscribers. Shout out po sa inyong lahat. Thanks and God bless everyone! Salamat po sa lahat na comment. Shout out po sa inyong lahat. Sorry po, hindi ko na po kayo iisa-isahin. Sobrang dami po ninyo. Patunay lamang po ito na talagang lumalakas lalo at sumisigla ang buong fandom sa ganitong pagkakataon. Salamat po sa inyong lahat. Aldab lang ang malakas. Hangad ko po ang magandang kalusugan para po sa inyong lahat. Salamat po Aldab Nation and true-blooded Aldab Nation. Thanks, stay safe, and God bless everyone!